Mabilis na nakabawi si Iris sa gulat. Seryoso na mukha ang sinukli niya sa lalaking pinagtataguan niya. Si Chell ay para namang nakakita ng multo, habang nakatingin sa mga kaibigan ni Aaron. Hindi ko alam kung sino kina Angus, Kayes at Huxley. Inagaw ni Aaron ang atensyon ko, kaya napakurap ako. Anong ginagawa mo dito? Singhal ko sa kanya. Ano na naman ang trip niya, at bigla siyang nagpunta dito. Ngali-ngali ko siyang sapakin, kaso ayaw kong ipakita na bitter ako, kahit pa gustong-gusto kong magwala sa mga sandaling ito. Lasing ka na, umuwi ka na, sagot niya sa halip. Malumanay ang boses. Akala mo matiyag ang asawa, na nanunundo ng asawang nagtatampo. Sumimangot naman ako. Hindi ako gumalaw sa kinauupuan ko. Sino ba siya para sundin ko? Ang kapal ng mukha niya. Let's go. Aya niya pero nagmatigas ako. Tumingin ako sa ibang direksyon, habang nakahalukip-kap. Nagtitimpi siyang tumingin sa akin. Bakit tila galit ito sa akin? Anong kasalanan ko? At anong ginagawa niya dito? He sighed. Muling naging malumanay ang kanyang mukha. Malamlam din ang mga mata na nakatingin sa akin. Pinagmamasdan ako. Bakit ka ba nandito? Tanong ko. Ngumuso ako, dahil naiirita ako sa kanya. Ano sa tingin mo? Tanong naman niya pabalik, kaya inirapan ko siya. Mukha ba akong manghuhula? Lumayo-layo ka nga sa akin. Singhal ko. Let's go Jenny. Ayaw ko. Umalis ka sa harapan ko sabi. Ano ba kasi ang ginagawa mo dito? Naiinis kong sigaw sa kanya. Wala na akong pakialam, kahit maaga namin ang atensyon ng ibang mga tao na narito. To stop you from partying and attracting some men, naiinis naman niyang sagot. Gumalaw ang kanyang panga. What? Napakurap ako. Nakataas na ang isang kilay niya. So what? Hiwalay naman na tayo, di ba? Sagot ko habang nakataas din ang isang kilay. Ano pa ang karapatan niya sa akin? Pagkatapos ng ginawa niya. Pagkatapos niya ulit akong saktan, nandito siya at minamanduhan ako. Let's talk outside. Aya niya pero nagmatigas ako. Ayaw ko. Humalukip-kap ako, at tumingin sa kabilang gawi. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pagtingin ko sa kinauupuan ni Chell, nawawala na ang babae. Wala din sina Huxley at Kayes. Si Ira at Forth naman ay nagsusukatan ng tingin. Si Angus naman ay tamad na nakaupo sa gilid. Gusto ko nang umuwi, kaso baka isipin ni Aaron na sinusunod ko ang gusto niya. Nanatili akong nakaupo at hindi gumalaw, kahit naramdam ko na naman ang pagkahilo sa dami ng nainom ko. Parang ramdam ko ang pag-inog ng mundo. Kapag tumayo ako tiyak na matutamba ako. Bamantong hininga si Aaron, at nagulat ako nang basta na lang ako nitong binuhat. Tumili ako ngunit bigla na lang niyang hinalikan ang aking mga labi. Anong ginagawa mo? Naiinis kong sigaw. Hindi niya ako sinagot. Sinapak ko siya, ngunit hindi siya pumalag. Sinong may sabi sa'yo na pwede mo akong halikan? Sinapak ko ulit siya. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal-kapal mo. Hindi siya gumalaw. Tinanggap lang niya ang pananakit ko sa kanya. Diyan ka magaling, sa paglalaro sa damdamin ko. Sa buhay ko. I hate you, Aaron. I hate you. Nanghihina ako, kaya tumigil na ako sa pananakit sa kanya. Nagsimula na din siyang maglakad, hanggang sa makalabas kami ng bar. Ibaba mo ako. Sinunod naman niya ako. Bakit ka nagpunta dito? Bakit ka sumunod? Gusto mo na ba agad ma-process ang annulment, kaya hindi ka na makapaghintay ng 1 week? Hindi siya sumagot. Mariin lang siyang nakatitig sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Inalalayan akong maglakad, kaso tinatabig ko lang ta. Aaron, gigil kong hinampas ang kanyang likod, nang buhati na naman niya ako. Naglakad lang siya habang buhat ako. Papunta kami sa villa. Oo nga pala, 1 month nga pala dapat siyang magstay dito. Naalala ko ang nangyari, kaya naiiyak na naman ako. Maghihiwalay na talaga kami. Kumapit ako ng mabuti sa kanyang balikat. Bakit ka nga nagpunta dito? Sinundot ko ang kanyang dibdib, gamit ang aking hintuturo. Are you here for a break-up ano? What? Inis siyang tumingin sa akin. Napatawa naman ako, iiyak, tatawa. Mababaliw na yata ako. Payag ako sa break-up ano? Iwanan mo ako ng isa pang anak. Gusto ko ng 2 anak. Hindi na ako mag-aasawa ulit. Igugugol ko na lang ang buong oras, at pagmamahal ko sa kanila. Nakakapagod magmahal ng lalaki.
Isang lalaki na nga lang ang minahal ko. Nagsisisi ka? Seryoso niyang tanong. Oo, kaso kung hindi dahil sa'yo wala si Heather. Napahikbi ako. Ano bang mali sa akin, Aaron? Ano bang kulang sa akin? Umiling siya. Akala ko ba mas mahal mo na ako? Akala ko hindi mo na mahal si Maureen, pero dahil sa nangyari, dahil sa pagkamatay niya hihiwalayan mo ako. Akala ko ako na ang mahal mo. May pamatak na luha mula sa mga mata ni Aaron. Nilabas niya ang susi ng kanyang vilya. Ibaba mo na ako, utos ko ngunit hinigpitan lang niya ang pagkakahawak sa akin. Binaba niya ako sa kanyang kama. Matulog ka na, utos niya. Bakit mo ako dinala dito, kung patutulugan mo lang pala ako? Naiirita man, may gumuhit pa din na munting ngiti sa kanyang mga labi. Ang kulit mong malasing. Reklamo niya, kumuha siya ng bottled water, at sinalina ng baso ng tubig. Binigay niya ito sa akin. Bukas na tayo mag-usap, kapag hindi ka nalasing. Hindi naman ako lasing, at hindi pa ako inaantok, hirit ko pero ang totoo umiikot na ang paningin ko. Inayos niya ang unan ko. Tumabi siya sa akin, at kinulong sa kanyang mga bisig kahit tinutulak ko siya. Nagpunta ka ba dito, para magpaalam sa anak natin? No. Nagpunta ka para makita siya, bago ka umalis ng bansa? No. Pumunta ka para magpaalam sa akin? Yes. Hinampas ko siya sa kanyang dibdib. Bakit ba paulit-ulit mo na lang akong sinasaktan, Aaron? I'm sorry. Bukas na lang tayo mag-usap. Kapag hindi ka nalasing. Tinulak ko siya at pinilit bumangon. Lumabas ako ng vilya. Tumakbo ako nang habulin niya ako. Naghabulan kami sa may dalampasigan. Hanggang sa mapahinto ako, nang makita ko ang isang puting tent na puno ng bulaklak at LED lights. Ano to? Lalagpasan ko sana to, nang mabasa ko ang pangalan ko sa gilid. My name was formed there using stones and LED lights. Nilingon ko si Aaron. Umiiyak na siya habang nakangiti sa akin. Magpapalam ako sa'yo, na pakakasalan kita ulit. Kailangan mo ba talaga akong saktan, bago ka mag-propose? Tiningnan ko siya. Kahit lasing ako kahit paano may natitira pa namang katinuan. Nahihilo lang. I'm sorry, Aaron. Paulit-ulit mo na lang akong sinasaktan. I have to say no. Pagod na ako sa'yo. Iniwan ko siya. Hindi na din siya nagtangkang pigilan, o habulin pa ako. Wala din naman siyang magagawa, para baguhin ang desisyon ko. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, tingin niya tatanggapin ko ang proposal niya. Parang binigyan ko lang siya ulit ng entry pass, upang saktan ako ng paulit-ulit. Mabuti nang malaman niya na hindi na ako ang asawa na marupok, at kayang intindihin siya kahit pa nasasaktan na. I'm not that woman anymore. Naligo muna ako bago ko tinabihan si Heather sa kama. Pero dahil hindi ako makatulog, kahit pa nakainom ako, bumangon din ako upang magtrabaho. Napapailing ako habang naiisip ang nangyari. I hate you, Aaron. Wala ka ng ibang ginawa, kung hindi paglaruan ang damdamin ko. Buti sana kung wala tayong anak na nadadamay. Pati siya ginugulo mo ang isip. Nagising ako nang maramdaman ko, na wala na si Heather sa aking tabi. Masakit man ang ulo ko, pinilit kong bumangon para asikasuhin ang aking anak. Baka gutom na siya, it's already 8 in the morning. Naghilamos ako at nagtali ng buhok, bago sumunod sa baba. Nagkatinginan kami ni Chell. Nakataas ang kilay nito sa akin. I wanted to ask her too many questions, but it can wait. Nasa kusina sila ng asawa mo. Asawa? May asawa nga pala ako. Asawa na wala ng ibang ginawa kung hindi ang saktan ako. Sumilip ako sa kusina. Pinapakain ni Aaron ang kanyang anak. Eat ka na din, daddy ko. Mamaya na baby. Sabay na kami kumain ng mommy mo. Love mo si mommy? Inusenteng tanong ng aming anak. Yes baby. Tumatango na sagot naman ni Aaron. Hindi ka naaalis. Tanong ulit ni Heather, alam kong napapagod na din siya sa sitwasyon namin ng daddy niya. Umiling ito, dito ka na din titira sa island. If I have to, I would. Sagot naman ng ama. Ngumuso ang bata pagkatapos, ay nagpasubo ito sa ama. Bumalik na lang din ako sa sala, kung saan nakatambay si Chell. Nakatunganga siya doon. You okay? Tanong ko. Mukhang may problema talaga kasi siya. Yup. Humigop siya ng kape, at pagkatapos ay muling tumunganga.
Kilala mo sina Angus at Huxley? She sighed. Yeah. She shrugged. Paano? Mahabang kwento, huwag mo nang alamin. Anong drama ng asawa mo? Ako na ang napapagod sa relasyon yung dalawa. Aalis, babalik. Aalis, babalik. Nakakapagod, sabi niya habang naiiling. Nag-propose siya, sabi ko naman na pagak niyang kinatawa. I didn't accept it. Malungkot akong ngumiti. Ang dating, parang nagiging option na lang niya ako. Sabi niya mahal niya ako, pero bakit ganoon? Kasi nga magulo ang utak niya. Hindi kayo priority. Puro siya salita. Tingin niya sa'yo ay bagay na iiwan, at kapag babalikan nandyan pa din para pulutin niya. Shell was right. Kaya nga kahit mahal ko pa hindi ko na magawang tanggapin. Pagod na ako, emotionally and mentally. Nakaka-drain na ang nangyayari, at pinaggagawa ni Aaron. Pahirapan mo siya. Paghirapan ka niya. Burahin niya ang duda sa puso mo. Ang aga, ang drama-drama. Nagtawanan kami. Sige na, aakyat na muna ako at maliligo, paalam niya at iniwan na niya ako. Nanatili naman akong nakaupo, habang nakatanaw sa labas. Mommy, gising ka na pala. Nakangiti kong nilingon ang anak ko. Karga siya ng kanyang daddy. Good morning baby. Good morning mommy. Tapos na akong mag-breakfast. Pinakain ako ni daddy. Madami kang nakain. Masuyo kong tanong. Opo mommy, busog po ako. Look oh. Tinuro niya ang kanyang bilog na tiyan. Laki naman ang tiyan ng baby ko. Bumungismis siya. Nagpalapag siya sa aking hita, at si Aaron naman ay naupo sa tabi ko. Good morning love, bati ni Aaron. Wala akong naging reaksyon. Mommy, good morning daw. Sabihin mo din good morning love. At tinuruan pa nga ako. Good morning love, walang kemo emosyon kung turan. Love mo din si daddy mommy. Oo love, sagot ko. Pinagdiinan ko pa ang huling salita, para makaramdam ang ama niya. Humajekik si Heather. Mukhang kinikilig pa. My poor and sweet innocent baby. Gusto daw mag-swimming ni Heather ngayon, sabi ni Aaron. Okay, palitan ko lang siya ng damit, then you can go. Kumain muna kayo ni daddy, mommy. Hungry na siya eh. Hindi pa hungry si mommy. Kaso biglang tumunog ang tiyan ko. Dinaan ko sa pag-irap ang pamumulan ng aking pisngi. Kumain na muna tayo. Masuyong aya sa akin ni Aaron. Sakto namang lumabas si Lucinda. Bagong gising lang ang babae. Humihikab pa. Ang buhok ay magulo, at mukhang hindi pa nagmumumog. Lucinda, sumabay ka na sa amin kumain. Sige B. Nauna na siyang pumasok sa kusina. Inaayos niya ang mesa, nang sumunod kami ni Aaron. Oh Aaron, ba't ka nandito? Tanong niya nang mapansin niya ang lalaki. Inaantok pa kasi siya kanina. Ngumiti si Aaron. Umiling-iling ang babae. Lumapit sa may sink at nagmumag at naghilamos doon. Okay na kayo? Tanong niya sa akin. Hindi siya nakangiti. Mukhang gaya ni Chell, ay naiinis na din siya sa mga nangyayari. Mabuti naman. Pahirapan mo siya. Pinapagod na niya tayo kalalayas. Hindi na niya napigil ang umirap. I gave her a faint smile. Wala na ulit kaming imak habang kumakain. Nang matapos, ako na ang nagpresenta na maghugas ng pinagkainan. Inutusan ko siya na bihisan si Heather dahil magsuswimming ang mag-ama. Kapag ako ang gumawa nun, tiyak na kukulitin lang ako ni Heather na sumama sa kanila. Naiinis nga ako sa kanyang ama. Baka makahalata ang bata. Kahit naman galit ako sa kanyang ama, ayaw kong makita at maramdaman niya. I want her to establish a good relationship with his father, yung tipong shaky na ang relasyon namin ng kanyang daddy, pero mananatiling maayos ang relasyon nilang dalawa. Nagpupunas na ako ng mesa, nang sumilip si Aaron. We're going. Hindi ka talaga sasama. Umiling ako. Kayo na lang. Bantayan mo siya ng maigi. Did you bring some sunscreen? Yeah. Tumango ako at pinagpatuloy ang aking ginagawa. Umakyat na din ako sa silid, nang makaalis sila. Naligo ako at nagbihis. Binitbit ko ang aking laptop sa baba, upang doon magtrabaho, habang hinihintay ang mag-ama. Nasa sala ulit sina Lucinda at Chell. Tahimik ang kaibigan ko, habang si Lucinda ay kanina pa titig na titig sa kanya. Ba't parang ang lalim ng iniisip mo, B? Hindi na nakatiis ang chismosa. Nag-iisip ako ng bagong project, sagot naman ni Chell. Kilalang kilala ko siya. Something was bothering her. Ayos lang ako,
Huwag niyo akong pansinin, tinaasan niya kami ng kilay. Si Ira nga pala, umalis na. Tumakas baka malaman ng asawa niya, ang tinatago niyang sekreto. Si Ira ay may humahabol na asawa. Si Jenny, hinahabol din ng asawa, pagkatapos ay ipagtulakan paalis. Tapos hahabulin ulit, sabi ni Lucinda. Umirap ako. Ikaw B, may humahabol din sa'yo na ex. Tanong niya kay Chell. Alam mo bagay sa'yo maging writer, pambabara ni Chell dito. Sundan mo na lang sina Aaron at Heather doon. Sige, para makapaglakad-lakad din ako, nanlalata ako ngayon. Wala kayong sigla na kasama. Tahimik kaming nagtrabaho na dalawa. Nakapagtataka na hindi na ako malungkot ngayon. Hindi din naman ako masaya, at lalong hindi kinikilig na narito si Aaron, na muli akong sinusuyo. Mas lamang ang pagkayamot, pero kahit na ganoon nakapagtrabaho ako ng maayos. Tirik na ang araw nang umuwi ang mag-ama, kasama si Lucinda. Nakasimangot si Heather na kinataka ko. Paliguan ko lang si Heather, sabi ni Lucinda. Napataas ang kilay ko. Mukhang may chismis ang babaita. Si Heather, tanong ko nang mag-isa siyang bumaba. Ayon sinusuyo ng daddy niya. Bakit? Tanong ko kay Lucinda. May turista na mukhang kabatch ni Aaron ng high school. Mga babae, ex daw ni Aaron yung isa. Tapos nang makita si Heather, akala anak siya ni na Aaron at Maureen. Napangiwi ako. Heather might be so upset. Ayun, nag-walk out ang bata. Naalala na naman ng anak mo, ang tungkol sa nangyari noon sa mansyon, nang sumugod si Maureen. Poor Heather. Kahit nag-aalala, hinayaan kong si Aaron ang magpakalma sa kanyang anak. After 1 hour bumaba si Aaron. Tumabi siya sa akin. Ang dalawang kasama ko naman ay mabilis na umskapo. I'm sorry Jenny. Promise, this time magtitino na ako. His voice broke. Hindi ko kayang mabuhay nang wala kayo. Wala siyang nakuha na anumang reaksyon mula sa akin. Alam ko na kayang-kaya mong mabuhay na wala ako. Kaya mong palakihin si Heather na mag-isa. Pero kapag naiisip ko, natatanda ako na hindi kayo kasama, nasasaktan ako. I'm sorry. It's not my intention to hurt you. Pagkatapos ng ginawa ni Maureen, ginugulo ako ng konsensya ko. Tingin ko kailangan ko ding mag-therapy dahil sa nangyari. Hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi na kita ipagtutulakan. Nang hindi na nakatiis ay niyakap niya ako. Umiyak siya sa aking balikat. Sorry. I promise to become a better spouse for you. I will be the husband and lover that you deserve. Sorry Jenny. Sorry love. Hindi ako gumalaw. Hindi man lang ako na-touch. Hindi na ako makaiyak. Para akong tuod. Ang mga salita ni Aaron, ang pag-iyak niya ay tila wala ng epekto sa akin. And I know that he can feel it. Kaya nga mas naiyak pa siya. Hinaplos niya ang likod ng kamay ko na hawak niya. Lumuhad siya sa harapan ko. Nakatingala siya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya. Malamig ang mga mata. Jenny sorry. Hindi ako gumalaw. Nanatili din siya na nakaluhod sa harapan ko. Kahit ang pagluhod niya, ay wala man lang epekto sa akin. Umiyak siya ng umiyak. I know he's hurting too, but so what? Siya naman ang may kasalanan ng lahat. Kung sana inayos niya ang mga desisyon niya sa buhay, hindi kami haantong sa ganito. Kung sana hindi siya nagpadalos-dalos sa mga pasya niya, hindi sana kami haantong sa ganito. Pagod na ako. Kung gusto niya akong mapaamo ulit, magdasal siya para magkaroon ng milagro.